Okay, let's rank lahat ng movies sa Scream franchise from 1 to 6. Alam mo kung iisipin, paulit-ulit lang yung kwento ng mga to eh. Para tong Fast and Furious, pero slasher version. Paulit-ulit yung mga kalaban like mag-anak, tatay, anak, pinsan or whatsoever. Na alam yun, umisip naman kayo ng iba kasi marami namang dahilan para mangtegi ka eh. By the way, hindi ko pa napapanood yung part 7 pero I'm not sure if papanoorin ko pa kasi tinanggal nila yung mga bida dahil lang sa mga walang kwentang dahilan. So ngayon, since kakatapos ko nga lang panoorin yung Scream 1 to 6, irarank ko nga ito mula sa pinakapangit hanggang sa pinakamaganda. Okay, ang top 6 ko, ang pinakahuli, Scream 2. Ito yung movie na ramdam mong ginawa lang nila para nga lang kumita ng pera since sumikat nga yung part 1. Didn't like yung mga kalaban nga nila dito na yung nanay nga ni Billy na bigla na nga lang nag-appear sa story out of nowhere, tapos yung isang kaibigan nga nila na pinag-aral nga ng nanay ni Billy. Like what? Basta for a part 2, sobrang lazy ng pagkakasulat and pagkakagawa nito. Next, ang top 5 ko ay Scream 3 na ang favorite part ko lang dito yung opening with Cotton, pero the rest, basura na. Sa patong may random stepbrother itong si Sydney, tapos may acting career pala yung nanay niya na hindi nga nila alam, na alam mo yun, saan galing yun? Hindi rin likable yung mga characters nga nila dito na sobrang disposable lang, kaya alam mo yun, walang masyadong stakes and risk nga doon sa story. Siguro kung may nagustuhan man ako dito, yung habulan nila doon sa may set. Ayun, cool yun. Okay, ang top 4 ko ay Scream 6. Honestly, what I love from this film is yung version nga nila kay Ghostface. Mas malakas siya, mas aggressive, and in some ways mas matalino na hindi na siya masyadong lampa. Pero for me, sobrang cringy ng storytelling nito na parang nawala yung original point nga ng original film, which is to make fun in a way doon sa mga typical na slasher horror movies nga. I mean, maganda yung mga habulan tsaka mga labanan nga nila with Ghostface, pero the story, hindi lang talaga. Kala ko nga babawi sila doon sa third act pagka-reveal nga ng mga kalaban, pero surprise, same old lang din yung ginawa nila na ayun nga, ilang beses na nilang nagawa before. Isa na namang kamag-anak, magulang, anak, pinsan, kapatid, tapos maghihiganti. O di pa paulit-ulit na. Ang nakakainis pa dito, halos lahat ng positive na nagawa nga nila doon sa Scream 5, parang tinapon na lang nila or dinisregard nila para gawin tong Scream 6 eh. Best example yung kay Gail na nagsulat nga siya ulit ng libro, para ka lang magka-conflict siya dito. Wala lang, naayos na nila yun sa Scream 5 tapos binalik pa. Okay, ang top 3 ko ay Scream 5, pwede ko rin sana maging top 2, pero ayun, same with the others, kinulang lang talaga sa third act. Obviously, ito na yung mas modern na Scream na mas nag-improve na nga yung mga habulan, takbuhan, labanan, and syempre yung pagtegi nga ni Ghostface na nagustuhan ko kasi slasher film din naman to eh. I like how they blend the original characters with the new ones na for me, nabalanse naman nila yun ng maayos at hindi nga nila pinilit lang doon sa story. Again, yung weakness nito is yung third act nga with the reveal nga ng mga kalaban na may lang. All that mystery and that build-up tapos, ayun na yun. The one thing I didn't like here is yung pagtegi nga nila kay Dewey na I mean, okay lang naman sana mangtegi ng legacy character pero at least make it have more sense naman lang. First of all, ginawa nilang stupid si Dewey na pinabalik nila tapos naisahan lang siya ni Ghostface. Like what? Ang dami na niyang experience eh. Tapos somehow, itong si Amber or Mikey Madison na maliit nga na babae, matatalo niya si Dewey given na kakabugbog lang sa kanya eh. Kung babalikan mo nga, I'm not even sure kung magtutugma yung height difference nila eh. Pero sana nga sa scene na to, si Richie or si Yui na nga lang din yung nilagay nila na magtegi nga kay Dewey para nga lang mas maging realistic nga lang yung scene na yun. Okay, top 2 na tayo and ang top 2 ko ay Scream 4. Honestly, sa simula akala ko magiging core nito pero okay naman din pala yung kwento and for me, maliban nga doon sa part 1, ito na yung may pinaka-creative and mas nagme-make sense yung reason ng kalaban eh. Sa mga nagustuhan ko dito is yung dalawang fake opening scene nila na akala mo ayun na nga yung part ng story pero movie scene lang pala. Also, nagustuhan ko nga rin dito kung paano nga nila binalanse yung mga original characters with the new ones and for a sequel, they did a pretty good job on this film. I like the new characters, I like how they try to mislead nga yung audience kung sino nga yung kalaban na akala ko nga noong una, yung isang babaeng pulis. Saka nagustuhan ko rin yung pagkategi dito ng dalawang pulis na sobra out of nowhere pero at the same time, bagay na bagay siya sa Scream franchise. Ayun nga, nagustuhan ko rin talaga yung reasoning ng kalaban dito na medyo mapapaniwala ka din eh. Kumbaga, valid pa rin in some way. Kasi nga 'di ba gusto nga niyang sumikat and at the same time, meron din siyang personal na dahilan kasi nga, kamag-anak din niya si Sydney mismo. Isang lalaking kasabwat, okay na siya pang sabay eh. And sobrang surprising din nung tinegi nga siya ng babae kasi nga,
gusto niya, siya lang yung matitira doon sa dulo na what a surprising twist and nagustuhan ko yun. Ang funny and scream na scream yung scene nga doon nga sa pamangkin nga ni Sydney na nag-effort talaga siya na anuhin yung sarili niya para maging realistic na survivor siya. Okay din naman yung sa hospital na scene kasi meron siyang dinagdag na added layer nga doon sa finale. So ayun, at least on this film, maganda pa rin naman yung pagkakasulat niya kahit papaano. So ayun na nga, ang top 1 ko, obviously ay Scream 1 na kung wala tong Scream 1, wala tong buong franchise na to. Gustuhan ko kung paano nga sila gumawa ng isang satire na slasher film from iconic slasher movies and syempre, yung twist and turns nga din dito na hindi mo din talaga aaklain. Ito yung paulit-ulit na ginagawa ng ilang Scream movie na hindi nga nila ma-pull off kasi nga, bukod sa nagawa na nga, ang lazy pa ng pagkakasulat nila na magbibigay nga lang sila ng isang random na reason tapos for them, enough na nga rin yun para gustuhin nilang maging si Ghostface na yun nga, hindi nga siya enough. Sobrang iconic din dito ng mga characters nila from Sydney, kay Randy, kay Dewey, kay Billy, kay Gail, kay Tatum. Alam nyo dati, akala ko, syunga-syungang character lang tong si Tatum Pero ngayong pinanood ko nga ulit, sobrang solid pala niyang kaibigan kay Sydney. Ever siyang hindi kumampi kay Sydney, lagi nga niya pinoprotektahan at sinasamahan nga itong si Sydney. And alam mo yun, talagang may concern nga siya doon sa kaibigan niya. Ang pinaka-stupid lang talaga niyang ginawa is yung dumaan siya doon sa daanan nga ng pusa. So, ayun lang. Gustuhan ko nga rin pala dito si Randy, natuwang-tuwa nga ako doon sa scene niya nung nanonood na nga lang siya mag-isa, tapos may kalaban na pala siya sa likod. Ang cool din ng mini twist dito yung delay nga doon sa camera. Kanina pa pala lumabas si Ghostface, kaya ayun, nategi nga yung cameraman. I just love the craziness nung third act nga nito, kung paano nga nilabanan ni Sydney yung mga kalaban, and kung paano nga niya sila inutakan. Yung paggamit nga niya ng TV pang tegi nga kay Stu, tapos yung kay Billy naman nung inuluhan nga niya para sure na hindi na nga mabuhay ulit. Saka ang ganda rin ng pasok ni Gail dito na nagawa nga nilang likable yung isang nakakainis na character. So ayun lang naman, yung part 1 talaga yung pinakamaganda para sa akin, hindi lang dahil ito yung nauna, kundi dahil ito talaga yung may pinakamagandang kwento sa lahat. So ayun lang muna, siguro papanoorin ko pa rin naman yung Scream 7 just to see kung paano nga nila susolusyonan na nawala yung literal na 2 main leads nila dahil sa kasyungaan nila. I'm curious kung paano nga tatakbo yung story and kung konektado pa ba to doon sa previous 2 films given na marami na nga silang mas bagong cast and also wala na nga yung 2 main leads nila na bumuhat doon sa past 2 movies. So ayun lang. What's your favorite scary movie? Pero jokes aside sa mga nakapanood nitong lahat, ano yung pinaka-paborito nyong Scream movie?